Dito ka? Dito ka titira sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo! Iniisip mo ba yung sinasabi mo? Makikitira nga sana ako sa'yo dito. Alam mo, matagal na nga akong hindi umuwi sa probinsya kasi ayokong malaman nila na taga-probinsya ako, mahirap lang tayo. Kaya nga nagsikap ako dito sa Maynila para yumaman ako, nagpapayaman ako dito. Kaya pwede ba? Huwag ka ditong tumira sa akin. Kung gusto mo, doon ka sa mga squatter area kasi doon ka naman na mabagay. Ano ba ibig mong sabihin? Hindi naman ako makakasagabal kung nagpapayaman ka. Hindi? Totoo, ha? Oo. Paano hindi, ma? Tingnan mo nga yung itsura mo, ha? Kinakahiya nga kita eh. Wala akong nanay na mahirap. Kung yung postura mo, kung yung pamumuhay mo sa atin mayaman, tapos pupunta ka dito mayaman, bibigyan mo ko ng pera, tatanggapin kita. Pero yung ganito lang, magpapaampon ka sa akin, ang kapal naman ng mukha mo. Kala ko pa naman matutuwa ka dahil ang tagal na nating di nagkita. Hindi nga ako natutuwa. Alam mo, paulit-ulit na lang na sinasabi ko sa'yo na kinakahiya kita at matagal na akong walang nanay. Nakagaya mong mahirap na walang pagsisikap sa buhay. Kaya pwede ba umalis ka dito sa bahay ko? Kung hindi tatawag ako ng polis. Ano? Umalis ka kung hindi. Itsa ka na! Umalis ka na! Tagal ng driver na. Eden! Kanina pa kita inantay. Anong ginagawa mo dito? Di ba pinalayas na kita kahapon? Hindi na naman ako makikitira sa'yo kung ayaw mo. Dinalan lang kita ng baon. Binilang kita ng baon, no? Ito yung paborito mo. So talagang sinadya mong abangan ako para ano, manghihingi ka sa akin ng pera? May pabaon ka pang sinasabi? Ito, baon to? Hindi ako manghingi sa'yo ng pera. Binigay ko lang yan sa'yo para ipagkain ka mamaya. Binigyan mo ako ng baon? Tingnan mo naman, ano to, ha? Naka-plastic? Katulad mo, plastic? Tapos itong baon na to? Ice cream? Ano ba? Hindi ko yung kailangan sa buhay ko! Hindi kita kailangan sa buhay ko! Anong ginagawa mo dito, ha? Alam mo, mayaman ako, may negosyo ako. May sarili ako mga properties. Kaya ganitong gusto mong mangyari. Para kaawaan kita, bigyan kita din ng pera. Ano bang gusto mo, ha? Ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo na hindi pera yung hinahangad ko kaya ako lumalapit sa'yo? Namiss lang kita. Ang tagal mo nang di umuwi sa atin. Di kita nakikita. Wala akong pakailam doon sa buhay natin dati. Iba na ako ngayon. Tsaka kung gusto mo ng ari-arian, wala akong mabibigay sa'yo. Kasi akin lahat yon, pinaghirapan ko. Kung gusto mo kabaong, ibigay ko sa'yo. Nang matahimik ka na. Wala akong hangad kundi alagaan ka lang sana, intindihin. Kagaya noon, pinagluluto kita ng pagkain, inaayos ko yung higaan mo sa gabi. Yun lang yung gusto ko. Wala akong alam dyan sa mga sinasabi mo na kayamanan, ari-arian. Di ko hangad yan. Eh di okay. Yun naman pala eh. Pwes, tuluyan ka nang mawala sa buhay ko. Ano, papakainin mo ko ulit ang mga pipitsuging pagkain? Walang sustansya? Natuyo lang pati utak ko? Kainin mo yan. Kasi yan ang bagay sa'yo eh. Basura ka. Ale. Okay ka lang po ba? Nakita ko po yung nangyari kanina eh. Anak mo po pala si Eden? Di nga ako okay eh. Ang sama ng pagkikita namin ng anak ko. Ang tagal kasi namin hindi nagkita. Tapos, bumusyel ako dito para makasama siya, makitira ako sa kanila. Hindi siya pumayag eh. Pinagtabuyan niya ako. Tapos syempre, namimiss ko na dalhin siya ng baon. Yung nakita mo naman siguro, Oo nga po tinapon pa. Siya nga po pala. Saan ka po ba tumutuloy dito? Kahapon natulog lang ako sa park. Kasi nga, di nga niya ako tinanggap eh. Siguro, uwi na lang uli ako sa amin. Naku. Huwag ka na lang po muna umuwi. Baka nabigla lang din po yung anak mo. Kung gusto niyo po, doon ka na lang po muna tumuloy sa amin. Para hindi ka po naggagagala kung saan-saan dito. Baka mapano ka pa. Talaga ba? Opo, tuloy ka na lang po muna sa amin. Tara, sama na po kita. Ano, okay ka lang po ba doon? Nahiya ako sa'yo kasi baka makita ko ni Eden dun, mapadamay ka pa eh. Kesa naman po natutulog kayo kung saan-saan. Tara na po, okay lang po yun. Salamat ha. Ma'am Eden, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Bali, palugi na po kasi yung negosyo eh. Tinry ko po tapalan na magtanggal ng ilang empleyado pero hindi na po talaga kaya. Ano nga yan? Ano pinagsasabi mo hindi na kaya?
Eh, ma'am, Ano? 95% bagsak yung sales ng company? Anong ginagawa mo dito, Josh, sa company to? Nagpapalaki ka lang ng ulo mo, ha? Sinasahuran kita dito. ma'am, linggo-linggo ko naman po sinasabi sa inyo, pero sinasabi niyo, gawan mo ng paraan, gawan. Ma'am, paulit-ulit ko po ang pinapaalala sa inyo na hirap na rin po kaming nasa sales team. Di ba? Sinasahuran kita dito, ha? Ako yung boss mo, ako yung susundin mo. So dapat, alam mo yung ginagawa mo. Humanap ka ng ibang investor na pwede sumalo ng company to. Hindi pwede malugi itong pinaghirapan ko. Ma'am, susubukan ko po yung makakaya ko, pero wala po akong maipapangako, gawa nga po ng sabi ko. Palugi na po talaga yung negosyo. Then do your best. Ayokong lagi na lang, problema yung sinasabi mo sa akin. Dapat, solusyon! Sige po, ma'am. Good morning, Miss Kath. Actually po, si Josh po yung nakausap nyo tungkol sa proposal. He is my right hand sa company. And I'm the CEO, kaya po, kung magtataka kayo, bakit ako po mismo ang nakipag-usap sa inyo, humarap. Kasi, I wanna make sure na mapipirmahan nyo to today. Kasi po, ayoko pong malugi talaga yung company na pinaghirapan ko. Kaya please, make this deal close. Actually, na-check ko naman na siya via email. And it's okay naman. Okay naman yung proposal. And pipirmahan ko nga to eh. Oh, thank you so much po. Miss Kat, huwag mong pirmahan. Miss Gina, kamusta? Eh, bakit naman hindi ko pipirmahan? Miss Kat, aalis ako bilang business partner mo pag pinirmahan mo yan. Eh, bakit ka naman naalis? Eh, ang ganda nga ng proposal niya eh. Napakaganda talaga ng proposal na yan. Pero yung pag-uugali ng anak kong yan, sobra. Sobra, Miss Kat. Sobra akong na-stress. Wait nga lang, ano bang ginagawa mo dito ha? Nag-e-excite ka na naman? Ano to? Disguise na naman? Anong pakulo to? Huwag ka maniwala dyan, nanay ko yan na gusto laging humarang sa pangarap ko. Teka lang bali ikaw pala yung anak ni Miss Gina? Yung kinukwento mo? Yes. Oh my God, ikaw pala yun? Eh bakit ka pa nandito ha? Umalis ka nga! Pipirma na yung investor ko, kaya please, huwag mo na tong hadlangan. Kung mawawala dito, ha? Kami nga yung nagiging investor mo sana eh. Ha? Business partner ko to eh. Bakit ako mawawala dito? Ano, teka lang? Ano business partner? Mayaman ka ba, ha? Ano to? Sa totoo lang, malaki nga ang stocks ng mama mo kaysa sa akin eh. Kaya hindi ako pwedeng mag-decide lang kung ako lang. Kaya di ba, ilang beses kong inulit sa'yo na hindi yaman mo yung habol ko, lumabas ako ng Maynila para makausap ka. Dahil bakit ba ako naghihirap ng ganito, hindi ba't para sa'yo? Ikaw ang gusto ko sana na maging business partner ni Miss Kat. Ibibigay ko sa'yo lahat. Siyempre, matanda na ako. Kanino mo pupunta yan dapat? Di ba dapat lahat sa'yo? Pero yung expectation ko, opposite lahat. Sa pagharap natin, anong ginawa mo sa akin? Eh, Mas, sana kung sinabi mo na maaga, di ba? Hindi ka nagposturang mahirap, parang pulubi na taga-squatter. Eh, di sana naintindihan kita. Kaya sorry na. At ano, naiintindihan mo lang ako kung nakapostura ako? Kung maayos ang pananamit ko? Hindi ba dapat tanggapin mo ako kahit ano ko bilang ina mo? Parang awa mo na, maawa ka sa akin. Kailangan ko yung pirma nyo. Kasi mawawala lahat ng pinaghirapan ko, yung company ko. Ako, naawa ka? Nung pinagtabuyan mo ako? Hindi mo alam kung ilang gabi kong dinala yon? Pasalamat dun sa kapitbahay mo. Si Miss Yvette, kung hindi siya, may tinuluyan ba ako sa Maynila? Ha? Eden? Miss Gina, kumalma ka. Eh, mukha namang Eden, mukha namang decided na yung mama mo. Eh, hindi na namin itutuloy yung investment. Parang awa mo na. Pirmahan nyo na. Tama rin yan. Magkaroon ka ng aral sa buhay mo. Tara na, Miss Kat. Sige po. Ma'am Gina, saan ka po pumunta? Mukhang business ka po Anong nangyari? Yvette, gusto ko sanang magpaalam sa'yo. Mukhang tapos na yung mission ko dito sa Maynila. Mukhang hindi na rin kami magkakaayos na mag-ina. Mission? Ano po bang ginawa niyo? Bakit anong mission na sinasabi niyo? Hindi, kasi nga, di ba, pumunta ako rito para puntahan yung anak ko. Kaso, mukhang nag-iba na nga siya. Yun, di ba, alam mo naman yun. Plano ko na umuwi na sa probinsya. Bagay, kailan po yung alis niyo? Baka ngayon na din. Pero bago yun, gusto kong samahan mo muna ako sa bangko. Gusto kong iwan ka ng medyo sapat na halaga para makapagnegosyo ka.
Gusto kong umayos yung buhay mo, Ibet. Alam mo, napakabait mo sa akin. Bihirang tao yung gano'n na hindi mo naman ako kilala pero kinupkup mo ako dito sa bahay mo. Nako, Ma'am Gina, okay lang po sa akin kahit wag na kasi baka maubos din po yung pera mo eh. Tingin ko ikaw yung mas nangangailangan, di ba? Hindi, Ibet. Deserve mo na mabago yung buhay mo. Kung sa trabaho mo lang, mukhang matatagalan bago ka umasenso. Yung sapat na halaga na iiwan ko sa'yo, magtayo ka ng negosyo. Alam kong kayang-kaya mo yun. At saka sa gaya mo na mabuti yung kalooban, maraming blessing si Lord para sa'yo. At kung aalalahanin mo ako, hindi mo uubos ang kayamanan ko, Ibet. Ayun ang isang ipinunta ko dito. Gusto ko sana na iayos para sa anak ko. Kaso parang na-disappoint ako nung dumating ako dito na ganun na yung ugali ng anak ko. Pasensya na, Ibet, kung nagpanggap ako. Alam mo kasi na may gusto akong mapatunayan. Pero okay na yun. At least nagkakilala tayo. Wala pong ano man yun, Ma'am Gina. Ang akin lang po nakatulong naman po ako sa iyo. Dahil doon, tatanawin kong utang na loob sa'yo yun. Kaya, alika na, punta tayo sa bangko. Seryoso po yan? Baka nagjo-joke ka na naman po, ha? Hindi, tara na. Nako, madam, ganda naman ang hasyenda mo dito. Nahihiya naman ako nung pinatuloy kita sa amin eh. Natutuwa naman ako sa'yo. Buti naman napasyalan mo ako dito. Ang tagal na din ha. Taon na din ang binilang. Oo naman syempre, gusto ko rin namang kumustahin ka. Tapos ibalita rin sa'yo na naging maganda yung pamamalakad ko nung binigyan mo ko ng malaking halaga. Wow. Ginawa ko rin yun na napunta sa tama. Yun ang magandang balita. Oo naman, madam. Siya nga pala, madam, huwag kang magagalit pero may sinama kasi akong isa, kilala mo yun. Ha? Sino? Ma, Siya. Eden? ma, alam kong magagalit ka kung makikita mo ko ulit. Pero nandito po ako, sinsirong hihingi ng sorry sa inyo. Alam kong hindi naging madali yung pakikitungo ko sa inyo. Nung pumunta kayo doon sa Maynila, ilang taon na nakakaraan. Wala naman akong lugar para magalit sa'yo, anak. Inaantay ko lang talaga yung pag-uwi mo. Naku ma, maraming salamat po kung ganun. Ibig sabihin, hindi po kayo nagtanim ng galit sa akin. Siyempre, hindi ko rin naman nakalimutan yung pangyayari sa atin dalawa. Pero ina pa rin ako na nangungulila sa anak. Kaming mga magulang, hindi lang lagi sa pera. Ang inaantay namin yung kalinga nyo. Sa ilang panahon na lang namin na natitira dito sa mundo, siyempre, nasasabi kami dun sa pagmamahal nyo, sa pag-aaruga nyo. Kaya ikaw, pag naging magulang ka na din, maiintindihan mo na hindi laging sa pera. Tama po kayo ma. Kaya nga, ayun, last chance ko na sana na babangon ulit yung company ko kung napirmahan niyo yung proposal. Kaso hindi po nangyari Lahat po ng investors na kinausap namin, ayaw na din doon kasi hindi daw maganda yung naging performance ng last naming mga sales. Kahit naman anong gawin mong hanap buhay, anak, kasabihan na yan ng mga ninuno natin ng matatanda. Yung mga anak na suwail sa magulang, hindi talaga aasenso. Kasi hindi kayo lumingon kung saan man kayo nanggaling. Di ba? Yun ang dapat. Dapat ang mga magulang kinakalinga. Hindi yung pagkatanda na itatakwil. O tatanungin kita ngayon, mamili ka. Pipirmahan ko ba yung gusto mong kontrata? O titigil ka rito sa akin para intindihin lahat ng negosyo natin? Ma, syempre, pipiliin ko po yung pagpapatakbo ng negosyo nyo. Kung may tiwala po kayo ulit sa akin. Okay lang, anak. Mag-umpisa tayo uli. Sige po, ma. Ayan, Ma'am Gina, okay na kayo. Naku, Salamat, Miss Yvette, ha? salamat, Miss Yvette. Wala ka naman yun. Ma'am Gina, libre ka na kayo? Hindi, nagpahaluto ako. Mukhang alam mo na nandito kami Hindi, talagang nasabi ko na agad na naririto kayo. Naghahanda na ng pagkain. Sige, tara na. Kain na tayo. Sige Gutom ako sa biyahe. Tara.